Shout to the Lord. Ang ganda ng gospel song talaga. Yan. If you just absorb ang holiness ng araw mo with our holy God, ang ganda mag-reflect about God's goodness, yung mga blessings, yung mga dapat na gratefulness na para sa Kanya, na hindi tayo pwede above the law of God, ni prayers talaga. Yeah, January 8, 2025, Papa Bot. I am your Papa Bot. Praise God, buhay. Ha? Nagising ako ng 9 o'clock. Dapat 8 o'clock. Wala palang battery. Walang battery yung clock. Ha? Ma-apostolic job ngayon. Yung aking apo. Apostolic job. Yan. Salamat na naman, Lord. Salamat talaga, Lord, na buhay kami kahit may maraming mga pagsubok, but not that heavy. Nevertheless, walang nararamdaman, pero cautious lang, Lord, na hindi kami tatamaan ng mga pagsubok. Yung pagising ko January 8, tinignan ko yung cellphone, 9 o'clock na pala. I was thinking na 8 o'clock, or nung lumabas ako, sabi ko, mataas ng araw. Minsan kasi pag nagigising ako 7, tinitingnan ko ang time, mag-reflect ako naman, or 8 o'clock. 8 o'clock, ready na akong mag-reflect until 8:30, water therapy na, mga 4 na baso. Nine o'clock, almusal na. Yan. Tapos 10 o'clock, magbabanyo na. 10:30, alis na. Ayan, 10:36 na yata, oh. So we hit the mark. Well, ito lang sa akin, papabot lang to. Nag-reflect lang po dahil hindi naman yata hindi mahirap ang magpapasalamat sa Panginoon araw-araw. The easiest thing to do is just to thank the Lord God about His goodness. Di ba? Kung sinusubaybayan niyo ako, yun lang sa akin, no? I am nobody. Papa Bot is nobody. Mula maliit pa ako, I don't consider I am somebody. Never. Despite maraming mga pagsubok, health, mga challenges, yung parang kala mo wala kang kakampi, na ikaw pala yata ang susi ng pamilya para mabuo. At tiniis ko yun, 9 years old hanggang ngayon. Dahil sa history na may Panginoon. So ang topic natin ngayon, health, no? The same, kasi yan lang ang pinakamadaling pag-usapan ng health, so that I can bring you, share to you how to manage your
your own life pertaining to health. Iba ang reflection ni Papa Bot eh. Hindi natin pagmamay-ari ang health natin. Number 1, food intake. Ewan ko bakit mayroon ketogenic diet. Ketogenic diet, hindi ako sold out niyan. Kasi fats yan eh, fats. How could you? Nung nag-aaral pa ako sa medicine, 1980s, early 1980s, 1981. Hindi, before that, medtech na ako eh. I saw cholesterol plaque or plaque under the microscope. Nakikita ko, cholesterol plaque. Pag may plaque yan, may bara ang artery. Usually sa artery yan eh. Cholesterol deposit. At ngayon sabihin mo, ketogenic diet is good. Yeah, nasa science kasi yan eh. Ang lahat ng fats na deposit natin sa mga muscles can be converted to let's say carbohydrates, parang lipogenesis or something. So maging source din sa ng strength, but it doesn't mean that you have to take in a lot of fatty foods just to satisfy the science that you discover. Okay, so be it. Bahala na kayo dyan sa mga fatty foods nyo sa ketogenic diet. Sa akin, bread or something, carbohydrates lang, rice or something. Protein, siguro galing sa itlog, yung eggs. Not so with the mantika, oil, dahil pag nag-fried egg ako, water lang. Maluluto na yan. Mas maiging siya, sunog eh. Hindi naman sinabi ng batas na oil talaga ang makaluto ng itlog. As long as it is cooked egg. Nung maliit pa kami, raw, iniinom namin yung itlog, ninanakaw. Ninanakaw namin sa pugaran. Ilonggo term ng mga bahay-bahayan ng mga manok na nag-iitlog, pugaran. Ilonggo term, pugaran. Hindi ko na alam sa Tagalog yan. Pakialam ko. Pagkain, kaninang umaga, yung aking student na adopted, na sabi ko, ay, nagkamali ako. Humawak ako ng cellphone galing sa kwarto papunta sa dining. Ngayon binuksan ko yung hard-boiled egg. At hindi ako naghugas sa nandyan na yung egg, yung kanyang albumin, yung matigas na portion. Dinala ko sa gripo. Hugas. Bakit papa? Sabi niya. Bakit ka naghugas? Sabi ko, hindi ako nahugas ng kamay, no? Anything that I'll preparing on my plate, dapat malinis ang kamay ko. Hinugasan ko uli. Binasag ko yung hard-boiled egg. Nilagyan ng asin, hinaluan ng kanin, malinis ng kamay ko. Sabi ko, nak, anything that you intend to ingest should be clean. Okay lang kung may cover, pero yung kamay mo, pag hinawakan mo, baka marumi yung kamay mo, magkasakit ka. Let's say mga streptococcus or amoeba o anong mga bakterya yan, magpunta yan sa katawan mo, doon sa bituka. Bubutasin nila yung bituka mo sa amoebic abscess. Pwedeng tumagal sila sa liver, mag liver abscess ka, or sa brain.
Ganun. Ito pa, health ito, health. Huwag kang do not wade around yung mga baha-baha. Especially sa village natin. Mga baha sa village natin. Don't wade upon the water. Di ba? Kasi yung baha sa daan galing ng ano yan, galing ng kanal. Yung kanal naman puno yan ng mga drainage galing sa septic tank. Kasi nag-overflow ang kanal overflow So pag na-contaminate yan, marumi yung kanal, may mga dumi yan ng daga at pumunta sa balat mo na may sugat, pwede kang magkasakit ng leptospirosis dahil yan galing ang dumi ng leptospirosis, diyan galing ang sakit na leptospirosis sa dumi o ihi ng daga. May nakita na ako ng pasyente Alam ko, kapitbahay namin o kamag-anak ni Mrs. Tinamaan ng lepto, mabuti nabuhay. Admitted siya sa Makati Medical Center. Pero taga Marbel siya. Milyonaryo yun. Naku, anong nangyari? Grabe naman tong mga ganito. Parang mayroon din anak ng SM Manila. Pumunta na ng farm. Wait, yung mga unchartered explore kayo dyan at magkamali kayo. Leptospirosis yata, hindi na-diagnose namatay. Anak ng apo ni Henry C. Yun, namatay. Nag-collapse yung kidney. Naku, hindi na-diagnose kaagad. Bilyonaryo. Kaya magpunta-punta kayo sa mga lugar na hindi kabisado. Kasi ano daw siya doon sa para mga putik, nag-i-enjoy siya sa mga putik. Nako. Kaya itong pag may sugat kayo, kaya itong pedicure na to, huwag na kayo magpa-pedicure. Pinturahan nyo na lang yung kuko nyo. Kasi hindi yan malinis palagi ang gamit dyan. Kati alcoholize mo yan. Kung nasugatan ka na, wala na, may sugat ka na So ang sugat dyan sa toes, toenails o nail bed dyan, pwede kang ma-infect ng mga yan, yung ihi ng daga. Di ba? Sandali, putulin natin vlog natin. Basta health tayo mga 1 month or 2 months ago, dito kami yan. Palay to palagi kasi akong dumadaan dito. May bunga na siguro mga 1 buwan na lang to, kakainin na to Ang ganda spiritual to From medical to spiritual. Alam mo bakit ko masabi na ang Pilipinas is the most promised land of God? Dahil napakaraming pagkain dito kahit nasa South Cotabato, sa Mindanao. Parang hindi kami naghuhugot just to eat, para lang makakakain. Sa Middle East kasi parang dry land, konti lang ang green, berde. Pag may berde, may buhay Doon siguro bato, desert,
Sa panahon ni Noah, ilang taon bago umulan eh. First rain yata at sobra-sobra. So that was prophesied na sinabi ng God na Noah, you build an ark, yung parang life-saving boat. Pinagtawanan siya. Umulan, sumobra dito sa amin. Araw-araw may ulan. Mula pa maliit ako, ganito na. May mga area sa South Cotabato na araw-araw umuulan, 365 days a year. Pag alas 2 na lang hapon yan, alas 3, mababa ng clouds, drizzle. Every day sa Lake Cebu, Lake Holon, area of Mount Matutum, every day. Pero sa Jensen parang dry land, not so fertile compared dito sa Coronadal. May river kasi dito, Marbel River yung nagko-collect ng lahat ng tributaries ng mga spring galing sa Mount Matutum. Bababa yan papunta ng Lutayan, Lake Buluan, Sharif Agwak or something, Maguindanao to Rio Grande de Mindanao. Grabe ang tubig dito. So wala kaming struggle. Kunting sipag lang. Ako may mga tinatanim na akong papaya eh. Oh, I'm a planter. Not a farmer. Ayan. Ito. Tingnan mo ah. Kamunggay to eh. Aywan ko anong i-google nyo ha. Balonggay. Ang dami oh. Oh yan, nakahilira. Balonggay yan lahat oh. Oh. Dito sa amin, pwede ka nang kumuha. Wag ka nang magpaalam. Gulay na yan. Oh, ano pa? Ayan oh. Kalabasa. Oh, i-google nyo kalabasa. Squash. Ayan, squash oh. Ayun oh. Yan, dahon ng squash. Oh. Ang dami dito. Oh, nevertheless, binigyan tayo ng buhay. A very vulnerable life na madaling magkasakit. What you take in maybe have some complications later on. Ako mahilig ako ng kanin, binabawas-bawasan ko. Ayan. Ang replacement ko yung biscuits or yung biscuits or Mentos, yung candy. So naalis-alis yung minsan gutom, ganyan. Candy lang, candy. Kaya kayo pag nag-duty kayo, water, ha? Pag huwag niyo sabihin na hindi ka pa kumain, dami ka may hugot. You take in candy. Maganda ang pakiramdam pag may candy. Yung medyo matamis. Huwag araw-arawin, siguro in 1 week's time, 2 days or mga Tuesday or Thursday. For the rest, magbaon ka pag nag-duty kayo. Sinabi ko health, ha? Kung anong kinakain mo, palagi ka ng steak. Social, hindi ako kumakain masyado niyan. Siguro mga 1 cm lang kakainin ko yan, wag na. Mataba eh. Barbecue steak okay lang. Wag yung parang mataba, ayaw ko. Yung dati may worry gib, worry jib. Diyan sa Rizal Park, worry jib. Grabe naman. Grabe yung oil, mantika. Grabe. Wala na ngayon, parang nalugi. Laging nadis. Sikat ang nadis eh. Kaya lang kung malugi ka, nadismaya.
Mga bata, cute tingnan. Grabe naman yan, sir. Tarpulin mo. Alam mo, may pera sa politika. Bright ka. Wag na. Hindi man nag-asinso ang Pilipinas. Kahit mga leader natin galing pa ng Amerika. Hindi, wag na. Parang wala kang spiritual guidance. You should put God first. 'Di ba? Lagay mong Panginoon muna sa buhay mo. Huwag kang magyabang. Ako very lowly person ako, malit pa eh. Wala akong sinasabi. Wala talaga. Puro lang dasal. Wala lang, hindi lang magkakasakit. 'Di ba? Na hindi lang magkakasakit, yun lang. Naawaan din na kami, may trabaho ang parents ko, nakapag-aral kami. Lalo na introduce yung Jesus Christ, may Holy Bible. Mas lalong naging mabait na tao tayo. We are nothing. Ang lahat nangyayari sa buhay ko, grace of God. O, tingnan mo ito ha, may grace of God ito. Palay yan ha, palay. Tingnan mo, example lang kung paano may pagsubok yung buhay ng tao. Palay yan, tinanim mo. Ayan, tingnan mo ha, palay. Pero hindi maganda ang kasi dumaan yung buhawi, yung hangin na malakas, natumba yung palay. So hindi na yan babangon. Yan ang mga pagsubok sa buhay. Pag dumating yan, talagang Diyos na ang magdesisyon kung anong next move. Hindi natin masusulong ang mundo. May Panginoon talaga na nasa taas natin. Kung sa mga Muslim, may Allah sila. May Allah, may God tayo. Lagi lang, sir. Sundo ka, apo. Sundo, apo. Sige, sir. Well, kung may Allah tayo, may God tayo. Gaya ng taga Malaysia, hindi ko na-accept ang friendship niya dahil lalaki. Nireview ko yung mga posting niya. Sabi niya, kahit sino ka pa, ang kalaban niya, kapwa Muslim niya. Kahit na anong mode of killing ang gusto mo, magpakita ka sa akin. Naku, ito naghuhugot, parang horamentado. Wild. Hindi maganda to. Pero ang the rest, puro Allah. Puro Allah. Yan. Gaya ko. Puro God. Pero sa akin, I'm really praying that this Abrahamic people should unite with one God, in one God. Isa lang. Wag na tayo magyabang. Kasi naniwala ako sa kwento ng Holy Bible na pinanganak si Jesucristo. Yan na, siya ang pinaka-messenger. Ang story about God and Jesus Christ in the Holy Spirit, yan na, pinaka-final na yan. The first, the last, and the final religion of God. Religion of people. Wala na, wag na natin palitan, magulo eh. Kung ayaw nyo, okay, meron kayong sariling God, ha? Tinatawag na Islamic God, Islamic heaven, yung God na nagsasalita ng Arab.
Baka hindi man marunong mag-English yun. Di ba? Huwag na palit-palitan. Nagmamagic kayo. After all, this earth will not last long. Including you. All of us, walang magtatagal sa mundo. Kaya dasal ko, mulang maliit pa ako, Lord, buhayin mo lang ako. Okay. I'm strong today, but I know later on, maging mahina na rin ang katawan ko. I will not be the same. See? Ano na, 66 years old na ako. Nung 30 years old ako, nagbabasketball pa ako, ang lakas-lakas ko. Nung 20 years old plus ako, talagang varsity ako sa college ng basketball. Nagtata-triathlon na. Nung 40 ako, high blood. Nung 50 ako, medicine. Inom na. Hindi pa. Ang high blood ko, that was 10 years ago. So 56 or ganyan. Dumadapo talaga yung sakit ng tao. Yeah, di ba? Dumadapo. So diyan tayo papunta lahat. Talagang totoo yan na pagsubok. Pagsubok sa buhay natin. Tawagan mo na natin ang yaya. Dito na tayo sa parking na. (9326) MAN. MAN. Kaya wag tayong magyabang. Minsan kasi ang tingin ko kasi sa iba, nagyayabang. Ganito. Mali yung religion nyo. Daming issue yan. Balik tayo sa daming issue yan. Paano? Saan ka makakita ng Diyos na namamamatay? Sir, kwento lang ng buhay yan. Kwento lang ng buhay yan. Nakikita naman pag righteous ka. Di ba walang gulo? You don't hurt others. Kayo, may religion kayo. Fundamentalist kayo. May God kayo. May, anong tawag niyan? May pinapaniwalaan kayong God na gumawa sa atin, merciful. Pero hindi niyo nirerespeto yung babae, may human rights violations kayo ginagawa. Di ba? Repressive kayo. Ay, lumabas na sila oh. Nandiyan na oh. Nandiyan na sila oh. Wala, ito na. Sunduin na lang natin. Basa to eh. May baha. Hindi kayo makadaan dyan. Nandito na sila eh. Yung sinusundo ko. Ayan na oh. Si hi Papa Bot. Ay Papa Bot. Mutawag pa.
Mutawag po unta ko. Ah, Ilang dok? bless. I Bless. like God. What? What? Anong tatas Kasi ko? ubos ang What? milk. You ubos your milk? Mm. What? You ubos your milk? Dok, daw dito tama dito sa balay niyo dok ba? Why do you have a star? Ay nag-spray. Oh, okay. Vibrate. Oh, High grade. you got high grade so that you have a star. Huh? I have 100 scars. 100 star, very good. You're bright. Yes. No. I have 100 wages. Very good. Nga mo ato man ta sa balay? Kaya nag-spray si Wait, Hila sa 100. house I dok. played. Sino? 3 hours lang What is anong that? ang anong sa spray kay base daw mag-ubos si Claude 3 hours. Oh, karon sa mata 3 hours. Okay, sige. May ano, 3 side dok. Sa balay lang sa ta? Oo, sa agree lang sa daw mag-ditso. Okay, okay. Ang inyo di bang sidri oh. Ibalik ko lang na sa freezer. Kay 3 hours pa man natapos to. Okay, okay, okay. Sige, sige. Ito sa ano ka oras mag-start to. Sige, balik na lang ta dito. Okay. Ano to? Ari dok ang si mami niya ay. Oh, what? 3 hours pa matapos. Ano nga spray dok oh. Oh, sige, sige. Gini-spray. Kasi mauli mo dito hapon na. Tapos sa 3 hours, ano oras start ang spray? Yeah, okay. Claude, doon sa tayo magstay sa house na papunta, okay? Nag-spray sa Paano house ang pa klase niyo. ni Alauna? Mag-schooling pa siya? Big house. No. Ay, yung tutor? Tutor niya, basta ka tutor siya kaya Ate. dapat kayo tubig siguro. Ah, baha pa. Okay, Ayun, tutor. okay. Wala, hindi kita po sa unang gabi. Mag-chat na si mami niya kung pwede nang uli ang matapos ang 3 hours. Oh, you read Mommy's letter. You read it louder. Louder, louder. Shell. Hindi siya kakano sa Ilonggo nga ano. Dili siya ka mag-Bisaya. Bisaya. Oh, you read again, you read again. Anay, agree. You read again, you read. Sige. Tagdo na to ng gwardiya. Yan ang text ni mami mo. See? Yan. Puntas ka sa house ni Papa Bo. Okay. 5086. Amo nang naglatagaw gahapon sa Bat City nga liyo. Ambak-ambak. Ambak-ambak siya sa Sa Batsi. Wa sa kaluoy siyang sakyanan. dito sa person. Kasabot sa Bisaya. Buli sa Ilonggo, siyang buli siguro na. You're eating your finger? No. Eat your finger, it's a dirty. Dirty finger, do not eat your finger, very dirty. Na istorya nga pag elongated ba? Ilonggo pero pada yung ka prutas. Proputo tapas. Di ba? Kaon, kapan upon. Oh, ana ang dialect. Ana ang sinultihan namo dito kanang binuang lang pero gagmay pa may mga 9 or 10 years old. Gitudloan nami. Oh, mag-speech ko ingon na. Kamo na mga bata, kapamo po nga pa mga bapatapa. Ang bata bapatapa. Lagyan mo ng P. Lagyan mo palagi ng P. Bapatapa, bata. Katulgon?